Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinaka-inaabangang balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At ayan po, ang Pi Network Mainnet launch. Ngayon ay ano nga ba ang Pi Network? Paano po ito naiiba sa mga traditional na cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum? At ano po ang kahalagahan ng mainnet launch nito? Ang Pi Network ay ito po ay nai-launch noong taong 2018 bilang isang platform kung saan maaring mag-mine ng digital assets gamit lamang ang ating smartphone. Hindi po tulad ni Bitcoin at saka Ethereum na nangangailangan ng high-powered computers at mataas na konsumo sa kuryente. Ang Pi Network ay dinisenyo po para sa mga ordinaryong tao. Hindi po nito sinisira ang baterya o gumagamit ng malaking mobile data sa ating smartphone. Kaya abot kaya at accessible po ito para sa lahat. Ngunit sa kabila po ng pagiging user-friendly nito, kinakailangan pa rin ang pagdaan sa KYC or Know Your Customer na process upang makasali sa mainnet nito. Kaya't ngayong taon ay meron pong malaking balita mula sa Pi Network tungkol sa kanilang KYC updates at ang mainnet migration. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang KYC update ng Pi Network. Yan, sa cryptocurrency ay mahalaga po ang KYC upang tiyakin na tunay ang mga users o gumagamit at maiwasan ang mga peking account. Sa Pi Network ay mahigit 18 million pioneers na ang nakapag-KYC. At sa bilang na ito ay higit 8 million na ang lumipat sa mainnet. Ayon po sa official na X, ito po yung dating Twitter, yan, na account ng Pi Network. Pioneers, ayan, ang mga pioneers ay nakamit na ang mahigit 18 million na KYC. Yan, ayan po yung actual na update dito. Pioneers, we have reached over 18 million KYC pioneers and over 8 million of them have migrated to mainnet. And our recent upgrades have also increased the speed of tentative KYC resolutions and mainnet migrations. Yan. And nearly 200,000 pioneers migrated to mainnet in the last days. Yan ang sinabi rito. Yan, nakamit na. Yan, sabi rito, ayan, translate lamang po natin sa Tagalog. Nakamit na po natin ang mahigit 18 million na KYC na pioneers. At sa nakarang araw lamang, halos 200,000 pioneers ang nailipat sa mainnet. Kaya yan po ang ating translation sa update natin dito sa official X account ng Pi Network. Bukod dito ay inextend na rin po nila ang grace period para sa KYC hanggang sa December 31, 2024. Ang extension po na ito ay nagbibigay ng mas mahabang panahon sa mga pioneers upang kumplituhin ang kanilang KYC ng walang dagdag na pressure. Yan na pressure. Ayan. Layunin po nito na mabawasan ang agwat sa pagitan po ng KYC at saka migrated pioneers at maabot ang target na 10 million migration bago po ang open network phase. Ayan. Paano po mag-transfer ng Pi tokens sa mainnet? Yan, may nagtatanong po rito kung paano mag-transfer. Kaya simple lamang po. Ayan, mayroon po tayong instructions dito. Una ay i-download lamang po yung Pi browser app. Pagkatapos ay i-verify ang iyong KYC. Pangalawa ay gumawa po ng Pi wallet at i-confirm ang iyong wallet. Pangatlo ay i-set up ang lockup configuration para masiguro ang seguridad or security ng iyong account. Pang-apat ay pirmahan ang acknowledgement form upang matanggap ang iyong tokens at isubmit ang iyong KYC application. At ang panglima
ay kapag naaprubahan po ang KYC, maaari mo nang i-migrate ang iyong tokens sa mainnet. Kaya yan. Ngayon, ano naman po ang mga bagong balita tungkol sa Open Network launch? Ayon po sa Pi Network ay inaasahan ang opisyal na pagbubukas ng Open Network sa unang quarter po ng taong 2025. Ito ang magiging huling yugto ng project na ito kung saan ay magiging ganap na operational ang Pi Network sa blockchain ecosystem. Kaya sa panahong ito ay maaari pong makipag-interact ang Pi Network sa ibang blockchain platforms at mas magiging aktibo ang buong community nito. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ng Pi Network. Ayan. Ang Pi Network ay nagbibigay po ng malaking oportunidad para sa atin. At una, dahil sa accessibility nito, ay marami po ang nagkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa mundo ng cryptocurrency nang walang malaking puhunan or hindi po nangangailangan ng malaking puhunan. Ikalawa ay sa launching po ng mainnet, maaaring tumaas ang halaga ng Pi tokens, lalo na kung magiging stable ang ecosystem nito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang lumalapit ang launching ng Open Network, dapat maging maingat. Yan, dapat po tayong maging maingat bilang mga investors. Tandaan na ang mga risk na kaakibat po ng cryptocurrencies tulad po ng volatility at kawalan ng kasiguraduhan sa presyo nito sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, ang Pi Network ay isa po itong promising na project na nagbibigay daan sa mas maraming tao na makijoin dito sa mundo ng cryptocurrency. Gayunpaman ay mahalaga po ang tamang edukasyon at disiplina sa pag-i-invest. Habang inaabangan po natin ang first quarter ng taong 2025, gamitin natin ang pagkakataong ito upang pag-aralan ang Pi Network ecosystem at tiyakin na ma-maximize natin ang benepisyo nito. Kaya mga ka-crypto, ang tagumpay po ng Pi Network ay hindi lamang po nakasalalay sa team nito, kundi pati na rin sa active participation ng community. Kaya kung ikaw po ay isang pioneer, siguraduhin kumplituhin ang iyong KYC at sundin ang mga proseso sa mainnet migration. Kaya ano po ang iyong opinion tungkol dito? I-share na lamang po ninyo sa comment section sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.